Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita Ngayon. Nilinaw ng bagong Senate President na si Chis Escudero na walang ibinigay na direktiba sa kanya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinagawang dinner nito para sa mga senadora. Ayon kay Senate President, puro personal na bagay lamang ang kanilang napag-usapan sa naturang okasyon. Kasama sa nangyaring dinner, sina First Lady Lisa Marcos at ilang mga senador at kanilang asawa. Sa litratong ipinost sa Instagram ng First Lady, makikitang dumalo sa pagtitipon si Senate President Escudero at asawang si Hart Evangelista. Ang isinagawang dinner ng Pangulo ay kasunod ng nangyaring pagpapalit ng liderato ng Senado kamakailan. Hataw Balita Ngayon. Censure ang ipinatawan ng House of Representatives kay Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez bunsod ng kanyang naging mga pahayag sa isinagawang rally sa Tagum City. Matatandaan na hinikayat noon ng kongresista ang Armed Forces of the Philippines o AFP na bawiin ang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa naging polisiya ng kanyang administrasyon sa West Philippine Sea. Pinagtibay ng Kamara ang naturang sanction laban kay Representative Alvarez dahil sa disorderly behavior nito, partikular ang unparliamentary at hindi wastong mga pahayag sa publiko bilang isang mambabatas. Nauna nang naghain ng ethics complaint si Tagum City Mayor Ray Uy laban sa mambabatas. The Committee on Ethics and Privileges finds that Representative Pantaleon D. Alvarez has indeed uttered unparliamentary and inappropriate statements which reflected negatively upon the dignity, integrity, and reputation of the House of Representatives as an institution and of the members of the House individually and collectively. Hataw Balita Ngayon. Tiniyak ng Philippine Navy na hindi nila papayagan na maaresto ang mga Pilipinong mangingisda gaya ng banta ng China na huhulihin at ikukulong ang mga pumasok sa kanilang inaangking teritoryo sa susunod na buwan. Iginit ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, na maigting na susuportahan ang posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi katanggap-tanggap ang nasabing banta ng China. Binigyang diin ito na ipagtatanggol ang mga Pilipinong mangingisda sa kanilang presensya sa teritoryo at poproteksyonan ng malayang pangingisda sa lugar. Not only the Philippine Navy but the entire government, the entire nation will not allow this based on the pronouncement of our Commander-in-Chief that this is totally unacceptable. It is not only a pronouncement given to us, it's also given to Japan and South Korea with the dynamics with China. But rest assured that the Philippine Navy supports the call of the Commander-in-Chief. This is unacceptable. It is not in accordance with international law. It has no basis. It has already been nullified by the Arbitral Tribunal. Hataw Balita Ngayon. Sa ikawalong pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, itinanggi kahapon na May 22 ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na alam niya ang POGO operations ng mga umano'y kasosyo niya sa kaniyang mga negosyo. Nanindigan si Mayor Guo na wala siyang kinalaman sa POGO at hindi ito ang dahilan ng kanyang ginawang pagtakbo. Hinamon naman ni Senator Raffy Tulfo ang alkalde na sumailalim sa lie detector test, bagay na handaan niyang gawin ito. Nais maimbitahan ng senador sa susunod na pagdinig ni dating Bamban Tarlac Mayor John Feliciano na nag-endorse noon kay Guo sa pagka-mayor. Sa susunod na pagdinig, iimbitahan din ang komadrona na nagpanganak kay Mayor Guo at mga kasamahan sa farm kung saan sinasabing lumaki ang alkalde. Hataw Balita Ngayon. Binigyang diin ng Department of Health na hindi sila magpapatupad ng mahigpit na border control o travel restrictions sa gitna ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Singapore. Ayon kay Health Secretary Chodoro Herbosa,
Wala pang dahilan ng kagawaran upang maalarma sa pagtaas ng kaso sa nabanggit na bansa dahil sa lumalabas sa inisyal na monitoring na hindi nakamamatay ang naiulat na sub-variants. Gayunman, tiniyak ng DOH na patuloy silang magbabantay sa variants, partikular ang KP.2 at KP.3 na pinangalanang flirt variants na under monitoring ng World Health Organization. Pinapayuhan ng kalihim ang publiko na ugaliin pa rin ang minimum public health standards. Mabilis siyang makahawa because of the outbreak in Singapore. So it's contagious but it's not virulent, that doesn't kill. Kasi wala pa silang reported deaths. Right? So yun ang binabantayan natin. The behavior of this new variant. That's why it's a variant under monitoring. We're monitoring it. And we'll look at it. Maybe it's nothing to worry about. So, or maybe it will just die down from the activities there in Singapore. Hataw Balita ngayon. Inaprobahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang pagbabalik ng dating school calendar para sa taong 2024 hanggang 2025. Dahil dito, tuloy na ang June 29 na simula ng pasukan para sa darating na school year 2024-2025 at matatapos sa April 15 ng susunod na taon. Ayon kay Department of Education o DepEd Undersecretary Michael Poa, magandang hakbang na tapusin sa April 15 ang pasok para di rin aniya ito nalalayo sa bilang ng araw ng pasok na naaayon sa itinakda ng batas. Maiksi at magiging highly compressed kasi ang pag-aaral ng mga bata ayon kay Poa kung tatapusin agad ang pasok ng March 31. Dagdag nito, nagkaroon na rin naman ng konsultasyon bago pa maisapinal ang nasabing pababalik sa lumang academic calendar. Pagdating naman po sa mga teachers, actually as early as January, meron na talaga tayong consultations on reversion to the old school calendar o yung tinatawag nating June to March cycle. Not just with teachers but also with parents, student leaders and other stakeholders, even our field offices. No? Hataw Balita ngayon. Inanunsyo kahapon May 22 ng Department of Transportation o DOTR na muling nakapasok ang Pilipinas sa white list ng International Maritime Organization o IMO. Ayon sa kagawaran, ang nasabing development ay pagkilala sa kalidad ng Filipino seafarers na maipagmamalaki sa buong mundo. Ibinigay anyang pagkilala sa bansa dahil sa adhikain at dedikasyon nito na magbigay at magpanatili ng mataas na kalidad pagdating sa maritime education, training at sertifikasyon ng mga Pilipinong marino. Hataw Balita ngayon. Nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue ang mga natamong sugat ng isang binatilyo patapos masangkot sa isang riot sa Tacloban City bandang madaling araw nitong Miyerkules. Sa Zamboanga City naman, sinaklo din ng UNTV Rescue ang isang lalaking nahagip ng motorsiklo habang tumatawid ng kalsada. Itong mahataw na balita ni Cyrex Rimanes. Hataw Balita ngayon. Duguan ng madatnan ng mga otoridad ang isang 15 anyos na binatilyo matapos masangkot sa isang riot sa Barangay 100 Scandinavia, Tacloban City. Nagtamo ng sugat sa magkabilang paa ang biktimang kinilalang si Lito Incomio Jr. na agad namang nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue. Ayon sa biktima, naglalakad lamang siya at ang apat pang kasamahan nito nang bigla na lamang silang mapagdiskitahan at pagbabatuhin ng mga nakasalubong itong grupo ng mga lalaki. Base naman sa kwento ng mga nakakita, riot ang nangyari kung saan mga grupo ng kabataang sangkot sa mga gang group sa lugar ang sangkot. Matapos lapatan ng paunang lunas ang mga natamong sugat ng biktima, tumanggi na ang tatay nito na dalhin pa sa ospital ang anak. Agad ding nirespondihan ng UNTV News and Rescue ang tawag mula sa Zamboanga 911 kaugnay sa binatilyong nabangga ng isang motorsiklo sa Crispin Atilano Street, Barangay Tetuan, Zamboanga City. Kinilala ang biktima na si Sally Muso, 17 taong gulang. Nagtamo ito ng hiwa sa labi, hiwa sa noo at gasgas sa baba na kaagad namang nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue. Ayon sa nakakita sa pangyayari,
patawid sa kabilang kalsada ang binatilyo nang bigla namang sumulpot ang motorsiklo dahilan upang mabangga ito. Matapos malapatan ng first aid ang biktima, dinala ito sa Zamboanga City Medical Center. Silex Lemanes, humahataw sa balita ngayon. Umabot na sa higit 420 million pesos ang halaga ng danyos o pinsala ng naidulot ng El Niño phenomena sa probinsya ng Bohol. Bunsod dito, isinailalim na sa state of calamity ang buong lalawigan upang matugunan na ang pinsala na dala ng mainit na panahon. Si Gladys Tuwabi, humahataw! Hataw Balita ngayon. Simula noong buwan ng Marso, ramdam na sa probinsya ng Bohol ang tagtuyot. At ngayon ay patuloy pa ring nakararanas ang lalawigan ng below normal rainfall. Dahil sa epekto ng mainit na panahon, lubhang naapektuhan na ang agrikultura sa probinsya. Sa ulat ng Agricultural Office ng Bohol, umabot na sa mahigit 420 million pesos ang kabuuang danyos sa agrikultura, livestock, poultry at sa fishery sector. Kinatatakutan na posible pang lumala ang pinsala, lalo't inaasahang sa darating na Hunyo pa ang transition ng El Niño sa La Niña. Kaya minabuti ng isailalim sa state of calamity ang buong lalawigan para mabilis nang maaksyonan ang naging epekto ng El Niño. The latest report was about 420 million in damages coming from 36 towns, and immediately we had a resolution from the Provincial Disaster Council recommending for our Sangguniang Panlalawigan to declare a state of calamity, and the Sangguniang Panlalawigan convened and immediately declared a state of calamity for the province of Bohol due to the effects of El Niño. Sa pagdeklara ng state of calamity, may pondong magagamit ang mga apektadong local government unit upang masolusyonan ang problemang pang-agrikultura at iba pa, bunsod ng matinding init ng panahon. We just like to send a message to our farmers, and our cooperatives and other fisher folks and farmers groups in Bohol. The situation is not that alarming. The intention of the Provincial Disaster Council to recommend to our Sangguniang Panlalawigan is that we can deliver assistance and help. This is one concrete step the provincial government is doing so that we can provide assistance to affected communities brought about by El Niño. Inaasahang sa susunod na linggo ay magkakaroon ng pagpupulong ang lahat ng alkalde sa Bohol, kasama ang gobernador upang pag-usapan at ilatag ang mga programang gagawin para matugunan ang pinsala ng El Niño sa probinsya. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Patuloy na makakaranas ng water service interruptions ang mga residente sa Iloilo City at ilang pang mga kalapitbayan ito dahil sa kakulangan ng supply ng tubig. Ayon sa Metro Pacific Iloilo Water, ang water supplier sa lungsod, umabot na sa critically low level ang kanilang bulk water supply dahil sa El Niño. Mula 57.142 million liters per day, bumaba ang kanilang nakukuhang tubig sa 56.200 o 200 million liters kada araw na itinuturing ng mas mababa pa sa critical level. Ito'y dahil bumaba rin ang water level sa Aganan, Maasin, Jalaura at Tigum River. Humingi naman ng pangunawa ang MPIW sa mga residente sa lungsod at pinapayuhan ng magtipid sa paggamit ng tubig. Noong nakarang buwan, isinailalim sa state of calamity ang lungsod dahil sa water scarcity. 12.5 million pesos na ang budget na ginamit ng pamahalaan para sa water rationing sa mga 25 apektadong barangay. Hataw Balita ngayon. Bumaba ang poverty incidence sa Cordillera sa unang araw ng 2023, ngunit batay sa pag-aaral ng Philippine Statistics Authority o PSA, Cordillera siyam sa 100 pamilya ang natukoy na mahirap sa rehiyon. Batay sa datos ng ahensya sa unang semester ng 2023, 9.4% ang poverty rate sa Cordillera, nakatumbas ng mahigit 43,000 na pamilyang mahihirap. Mas mababa ito kumpara sa 12.1% ng kaparehong semester noong 2021.
Sa kabuuang populasyon, 13.9% ang mahirap sa rehiyon o katumbas ng mahigit 256,000 individuals. Bumaba rin mula sa 16.2% poverty incidence among population sa kaparehong semester noong 2021. Ayon sa PSA, bumaba ang poverty incidence sa Cordillera dahil madiskarte ang mga residente sa pagnenegosyo. Nakatulong din aniya ang iba't ibang ayuda ng pamahalaan at ang unti-unting pag-unlad ng ekonomiya ng rehiyon. Ayon sa mga nuclear analyst, layo ng pagsasanay na ipabatid sa Western countries ang babala ni Russian President Vladimir Putin upang mapigilan ang mga ito sa pagsuporta sa digmaan sa Ukraine. Itong humahataw na balita ni Imelda Andrada. Hataw Balita ngayon. Sa unang pagkakataon ay sinimulan na ng Russian forces ang mga combat drill sa paggamit ng tactical nuclear weapons bilang pagpapakita ng pwersa at kakayahan nito sa United States at mga kaalyado nito sa digmaan. Iniutos ni Russian President Vladimir Putin ang drill isang araw bago siya nanumpa bilang bagong halal na Pangulo ng Russia at bilang tugon sa provocative statement ng Western countries na ito'y banta sa seguridad ng Russia. Kabilang sa missiles na ginamit sa drill, ang Iskander at Kinzhal missile na kapwa may kapasidad na magdala ng nuclear at conventional warheads. Samantala, ayon sa mga analyst, ang aksyon na ito ng Russia ay isang malinaw na babala sa Western countries upang tigilan nito ang pagsuporta sa Ukraine sa gitna ng nagpapatuloy na digmaan. Dagdag nito, umaasa naman ang Foreign Ministry ng Russia na magpapalamig sa mainit na ulo ng Western countries ang drill na ito at mapagtanto ng mga ito ang potensyal na sakuna at panganib na dala ng gyera. Kaugnay nito, masusing binabantayan naman ng Western militaries ang pagsasanay na ito ng Russia upang makapagsagawa ng ibayong paghahanda sa anumang kasunod na hakbang ng Russia. Imelda Andrada, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Naghain ang mga mambabatas sa Estados Unidos ng isang panukalang batas noong Martes na naglalayong pigilan ang isang presidente o sinumang nasa mataas na posisyon na tumanggap ng pera mula sa ibang gobyerno habang nasa pwesto. Ginawa ito ng mga Democrats para kay Republican presidential candidate Donald Trump. Ito ang humahataw na balita ni Jazz Masakayan. Hataw Balita ngayon. Inihain ng mga Democratic lawmaker ang isang bill para pigilan ang isang pangulo o sino mang mataas na opisyal na tumanggap ng pera mula sa ibang gobyerno habang nananatili sa posisyon. Paiigtingin ang panukalang batas ang pagpapatupad ng Emoluments Clause ng Konstitusyon. Hindi naman inaasahang papasa ito sa US House of Representatives na kontrolado ng Republicans. Nakita sa isang ulat noong Enero ng House Oversight Committee Democrats na tumanggap si dating United States President Donald Trump ng nasa 7.8 million na halaga ng foreign payments mula sa 20 bansa habang nasa posisyon ito. Sinabi ni Senator Richard Blumenthal na may akda ng panukalang batas na tumanggap umano ang dating Pangulo ng iligal na bayad mula sa ibang bansa at isiniwalang bahala ang anti-corruption provisions ng konstitusyon. Layo ng panukalang batas na pigilan ang mga nasa mataas na posisyon kabilang ang mga miyembro ng Kongreso na tumanggap ng anumang bayad, directly o indirectly mula sa mga foreign governments para sa mga negosyong kaya nilang makontrol. Mapapatawan din sila ng karampatang parusa kung sakaling tanggapin nila ang mga ito. Magtatagal din ito ng 2 taon matapos maalis sa pwesto ang sinuman sa mga ito. Hindi umalis sa kanyang mga negosyo si President Trump noong siyang naging presidente. Hindi rin ito nagkukomento pa ukol sa issue. Jazz Masakayan, humahataw sa balita ngayon. Tuloy-tuloy ang construction ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Bulacan na proyektong river wall at dredging.
Inaasahan na makakatulong ito na maiwasan ang matinding pagbaha bago matapos ang konstruksyon ng New Manila International Airport. Si Nestor Torres, humahataw. Hataw Balita ngayon. Magapong pagukay at pagtatayo ng river wall sa ilog ang patuloy na isinasagawang konstruksyon sa probinsya ng Bulacan. Ilan sa mga ito ay sa parting lungsod ng Malolos, Giginto at bayan ng Bulacan, Bulacan. Proyekto ito ng Department of Public Works and Highways o DPWH na Construction Improvement of Slough Protection, Structure and Waterways, kung saan niluluwagan nila ang mga ilog at nilalagyan ng river wall bilang proteksyon sa tubig baha. Pinondohan ng DPWH Bulacan ang nasabing proyekto na inaasang pakikinabangan ng Barangay Mambog sa Malolos, kung saan nasa 71 million pondo ang inilaan na may habang 200 meters at may taas na 15 feet sa bakod o river wall. Ang kagandahan nito, bago matapos ang konstruksyon ng New Manila International Airport, ay naluwagan na at nalis ng mga basura at kalat sa ilog para iwas ba at kalat, at proteksyon na rin sa mga residente na makaiwas sa kanilang mga bahay sa baha. Samantala, kapag nagawa ng proyekto ng pamahalaan, hindi na mahihirapan pang mga mangingisda na pumalaot sa dagat dahil sa maluwag at maayos na rin silang makadadaan ng walang abala. Nestor Torres, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita ngayon. Sa layuning mapalakas pa ang health service sa buong lalawigan, formal nang ipinagkaloob ng provincial government ng Quezon at ng Department of Health ang 21 ambulansya sa iba't ibang lokal na pamahalaan sa lalawigan. Si Brian Baldarahe, humahataw. Hataw Balita ngayon. Upang mas mapalakas pa ang health services sa probinsya, formal nang itinurn over nitong Martes, May 22 ng Provincial Government ng Quezon, katuwang ang Department of Health, ang 21 mga bagong ambulansya sa iba't ibang local government unit o LGU. Sa ilalim ng Health Facilities Enhancement Program ng DOH, ang mga bagong ambulansya ay makatutulong sa mas mabilis na transportasyon ng mga pasyente mula sa mga liblib na lugar sa probinsya papunta sa mga malalaking ospital sa lalawigan. Ang naturang mga sasakyan ay kumpleto na rin sa mga accessory gaya ng stretcher, portable suction machine, examining light at iba pa. Bukod dito ay mayroon din itong medical cabinet, air purifier at iba pang mga medical equipment. Ang turnover ceremony ay dinaluhan ng mga opisyal ng lalawigan, kabilang na ang mga alkalde ng iba't ibang LGU na personal na tinanggap ang mga ipinamahaging ambulansya. Kasama rin sa mga dumalo si DOH Assistant Secretary Ariel Valencia. Nagpasalamat naman ang provincial government ng Quezon sa kagawaran ng kalusugan at sa mga mambabatas na nagpondo sa naturang programa. Brian Baldarahe, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita ngayon. 4 na bayan sa Ilocos Norte ang tumanggap ng Sea Ambulance mula sa Department of Health. Kabilang sa mga ito ang mga munisipyo ng Pasukin, Curimao, Pagudpud at Lawag City na tumanggap ng mga naturang sasakyan mula sa DOH Region 1. Nagkakahalaga ang bawat isang Sea Ambulance ng 4,998,750 sa pamamagitan ng Health Facility Enhancement Program. Plano rin itong alagyan ng mga medical equipment at emergency kits na kakailanganin upang makapagbigay ng agarang lunas sa mga pasyente. Mapapabilis rin ang transportasyon sa mga pasyente na nangangailangan ng agarang atensyong medikal na madala sa ospital. Hataw Balita ngayon. Mas palalakasin pa ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang koneksyon ng internet sa bansa. Target ng kagawaran na maabot ang 60% ng pamilyang Pilipino para magkaroon ng internet access sa taong 2028. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita ngayon. Sa taya ng Department of Information and Communications Technology o DICT, nasa 2,225 ang free Wi-Fi for all units ang na-install na sa 830 lokasyon sa buong Bicol Region. Sa ilalim ng National Broadband Plan 2.0,
nagsagawa na ng Regional Stakeholders Consultation ang DICT at National Emergency Communications Plan. Ayon kay National ICT Planning, Policy and Standards Bureau Director Maria Victoria Castro, sa pamamagitan ng National Broadband Plan 2.0, may sinasagawa na collaboration sa mga pagitan ng government at private sector para sa upgrading at kapalawak ng digital connectivity sa mga target areas at para isulong ang mga pamumuhunan sa telecommunications. Buso nito, nagsagawa na ang DICT ng 3 araw na Regional Stakeholders Consultation para sa naturang programa at National Emergency Communications Plan sa Legazpi City sa Albaya. Target ng kagawaran na madagdagan ang internet access ng bawat pamilyang Pilipino at maging 60% sa taong 2028 ang kasalukuyang nasa 44% lamang. Ang NBP 2.0 ay magsisilbing blueprint ng development ng fiber optic cable and wireless technologies para mapabuti ang internet connectivity sa buong bansa. Tiniyak naman ng DICT na ang pakikipagtulungan ng mga ahensya ng gobyerno at private stakeholders sa pamamagitan ng serye ng focus group discussions at konsultasyon nationwide na naglalayo ng strategically pagtutulong-tulong ng public at private sectors at malalapatan ang mga puwang patungo sa improvement ng digital infrastructure landscape sa bansa. Nakapagsagawa na rin ang DICT 2.0 consultation sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, gaya ng Clark, Leyte at Zamboanga. Ang susunod na aktibidad naman ay sasagawa sa mga lugar ng Tuguegarao City, Cagayan at National Capital Region. Dinaluhan naman ng national government agencies, local government units, private sector at mga mag-aaral ang iba't ibang pagpupulong, seminar at workshops para mas mapalakas pa ang internet service sa Bicol Region. Ang 3 araw na NBP 2.0 consultation sa Legazpi City ay nagsimula nitong araw ng Martes, May 21 at magtatapos ngayong araw, May 23. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Maglalaan ng pamahalaang panlalawigan ng Ilocos Norte ng nasa 4.2 million pesos para tulungan ang maliliit na negosyo. Ayon kay Elma Gabriel, head ng Provincial Government Micro, Small and Medium Enterprises Office, prioridad ng nasabing proyekto ang maliliit na negosyo kabilang ang manufacturing, handicrafts, retail at services. Target ng pamahalaan na mapalawig ang 5,000 pesos cash aid mula sa 849 na benepisyaryo ngayong taon at kinakailangan na sumailalim din sila sa training para mapalakas ang kanilang entrepreneurial skills. Hataw Balita Ngayon. Inaasahang matatapos na sa mga susunod na buwan ang Pagil Bridge na magdurugtong sa mga probinsya ng Misamis Occidental at Lanao del Norte. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, nasa 90% ng tapos ang konstruksyon ng nasabing tulay. Mahigit 39 na metro na lang umano ang kulang para tuluyang magamit ito ng mga motorista. Ang Inter-Island Bridge project na ito ay may habang 3.17 kilometer. Ang kalahating oras na biyahe ng roll-on, roll-off o RORO ay magiging 7 minuto na lamang. Sa panahong matapos na ang Panguil Bay Bridge, may kukonsidera itong longest sea crossing bridge sa buong Mindanao. Hataw Balita Ngayon. Lumapag na sa Brisbane, Australia ang 2 evacuation flight mula sa New Caledonia, Kamakalawa. Sakay ng isang Royal Australian Air Force C-130 Hercules flight ang mga turistang Australian na naipit sa kaguluhan sa French territory. Ito ang humahataw na balita ni Danny Delieva. Hataw Balita Ngayon. 2 evacuation flight ang ipinadala ng Australia sa New Caledonia na isang French territory sa South Pacific region. Matagumpay na lumapag sa Brisbane ang unang evacuation flight na nag-uwi ng dinatayang 100 na Australian tourist. Lulan ang mga ito ng isang Royal Australian Air Force C-130 Hercules. Nasa 300 ang mga nagpatala sa crisis portal ng Department of Foreign Affairs and Trade o DFAT na ibig makauwi ng bansa. Ibinatay sa pangangailangan kung sino ang unang makaaalis sa New Caledonia.
Naipit ang mga turista sa nangyayaring kaguluhan sa French territory na dulot ng ipinasang batas sa Paris, France na nagbibigay karapatan sa French residents na 10 taon pa lamang naninirahan sa New Caledonia na bumoto sa provincial elections sa teritoryo. Ikinababahala ng mga lokal na pinuno sa teritoryo na maaapektuhan ang karapatan ng indigenous Kanak people. 40% ng 270,000 na naninirahan sa New Caledonia ay indigenous people at marami dito ay humihiling ng kalayaan mula sa France. 2 failed referendum na naghahangad ng independence ng New Caledonia mula sa France ang ginanap sa teritoryo noong 2018 at 2020, samantalang binoykot naman ang referendum na itinakda noong 2021. Danny Dilieva, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Patuloy na tumataas ang bilang ng mga mamamayan na umaalis sa New Zealand simula nang pumasok ang taong 2024. Batay sa mga pag-aaral, marami ang nagmamigrate dahil sa paghahanap ng mga oportunidad sa mauunlad na bansa at ang ilan naman ay bunsod ng iba't ibang kadahilanan. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita Ngayon. Bilang ng New Zealand citizens na umaalis ng bansa, nasa mahigit 1,000 kada linggo sa pagsisimula ng taon. Ayon sa StatNZ, sa bawat isang New Zealand citizen na bumabalik sa bansa ay 3 New Zealanders naman ang umaalis. Sabi ni Jack Tame, Q+A presenters sa kanyang sinulat noong nakaraang linggo, hindi niya masisisi ang mga New Zealanders na umaalis ng bansa, bunsod ng pagtaas ng unemployment rate, rent prices at inflation rate. Ngunit ano nga ba ang kalagayan ng mga bansang kanilang pinupuntahan, tulad ng Australia, UK, US at Canada? Karaniwan sa mga Kiwi ang nagmamigrate sa Australia dahil sa pangako nitong mas mataas na sahod, mas maraming oportunidad at mas magandang antas ng pamumuhay. Sa pagsisimula ng taon, ang Australia ay nagtala ng pagtaas ng unemployment rate, inflation rate at record high sa rent prices. Samantalang ang job vacancies naman ay bumaba ng 6.1% mula noong Nobyembre ng nakaraang taon. Ang UK naman, isa sa mga popular na dati ng destinasyon ng mga Kiwi na umaalis ng bansa, ay patuloy ang pagtaas ng unemployment rate at rent prices. Samantalang ang job vacancies at inflation rate ay bumababa naman at inaasahang patuloy pa itong bababa sa mga susunod pang buwan. Ayon naman sa Bureau of Labor Statistics ng US, ang unemployment rate ng bansa ay halos walang pinagbago at nasa 3.7 at 3.9% ito mula noong Agosto ng nakaraang taon. Samantalang ang inflation rate naman ay bumaba ng 3.4 noong Abril. Ang Canada naman ay nagtala ng pagtaas sa unemployment rate, inflation rate at rent prices sa pagsisimula ng taon. Sa kabuuan, mapapansin na ang GDP o Gross Domestic Product sa mga nasabing bansa ay tumaas sa unang quarter ng taong ito. Early Briones, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Naapektuhan ang 65% ng mga Amerikano sa Estados Unidos ng mataas na inflation sa nakaraang taon. Samantala, mag-i-invest ng $500 milyong o dolyar ang Toyota para sa kanilang planta sa Texas. Palalawakin naman ng PepsiCo ang kanilang electric vehicle fleet sa California gamit ang mga Tesla, semi-trucks at Ford vans. Ito ang humahataw na balita ni Noni Ramos. Hataw Balita Ngayon. Malubhang naapektuhan ng mataas na inflation rates ang 65% ng mga Amerikano sa Estados Unidos sa nakaraang taon. Dahil dito, isa sa 6 na mga mamamayan ay hindi nakapagbabayad ng kanilang mga bayarin kada buwan. Kaya kahit tumaas ang kita ng iba, nananatili pa rin mahigpit ang paggastos, lalo na sa mga sambahayang mabababa ang kita na nagulat ng pagliban sa pagkain at medical care. Nagbigay din ang ulat ang Federal Reserve na naapektuhan ng mga magulang ng gastusin sa pag-aalaga sa mga bata, kung saan halos aabot sa 70% ng housing payment ang naging gastos para sa mga ito. Sa kabuuan, bahagyang bumuti naman ang kalagayan pinansyal ng bansa, ngunit malayo pa rin sa antas nito bago ang pandemya. Samantala, humihingi naman ang Toyota ng tax relief sa halagang $531 million o 30.8 billion pesos na pamumuhunan sa kanilang pasilidad sa Texas na gumagawa ng mga models ng Tundra at Sequoia.
Layo ng investment na magpatayo ng bagong gusali, magdagdag ng 411 trabaho at posibleng palawakin din ang planta sa San Antonio. Naaayon ang hakbang na ito sa pagtutok ng mga major automakers sa mga sasakyang hybrid at gasoline-powered. Mula ng taong 2003, namuhuna na ang Toyota ng $4.2 billion o 243.9 billion pesos sa San Antonio plant, kung saan namamasukan ng higit sa 3,700 na mga empleyado. Sa ibang balita naman, palalawakin na ng PepsiCo ang kanilang electric vehicle fleet sa California gamit ang 50 Tesla semi-trucks at 75 Ford electric vansa. Nilalayon ng hakbang na matulungang marating ng PepsiCo ang net zero emissions sa taong 2040. Sa kabila ng order para sa 100 Tesla semis ng 2017, 36 lamang ang gamit ngayon ng kumpanya. Mag-ooperate ang bagong trucks sa kanilang facility sa Fresno. Pinondohan ang pagpapalawak na ito ng mga grant mula sa ahensya sa estado ng California. Noni Ramos, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. At sa atin namang super mabilis na shoutout ayon sa ating EP na si Dantley Santos. Ayan. Shoutout kay Elena Yang, Emma Chikohara, Ligaya Alnas, Lolita Tansenko, Bibet Reyes at Ron Punana. Yung mga suki natin dyan sa YouTube. Sunny, ikaw naman. Yun, dito naman sa LA ay happy Sabbath kay Sister Michelle Kalingasan, pagalingin naman ng Panginoon. At ganoon din, hello sa mga MCJ members, mga kapatid natin sa North LA, Central LA at dyan din sa Concepcion, Marikina, lalo na sa nanay ko. Yan, Sherwin, go ahead. Ayan, si Moises Pabro ng Kalawan, Laguna. At ganoon din sa mga taga-subaybay po sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. At sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Kawikaan, Kapitulo 4, Talatang 7. Karunungan ay pinaka-pangulong bagay. Kaya't kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong kukunin, ay kunin mo ang unawa. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-23 sa buwan ng Mayo 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po ang inyong amigo Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Thursday morning, May 23, 2024 mula naman dito sa Los Angeles, California, USA. Ako si Sunny Cos. At dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.